beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan. Bilisan na lang natin. Eto na mga kababayan. Nako. Pasok. Ang pamabatikos. Eto na mga kababayan. Yung disbarment case laban kay Sara Duterte at kay Digong ninyo mga kababayan. Eto na. Nagpo-protesta na si Gadon. Ano yun? Pasok. Pinutakti ng pamabatikos ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Lani Gadon ang Korte Suprema matapos umanong tila pagpikit mata nito sa mga maanghang na salita ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Chert Balagtas. Binatikos ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang Korte Suprema dahil umano sa pagiging bias nito at pagkiling sa politika. Isa si Gadon sa mga naghain ng disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte noong 2024. Ang reklamo ay kaugnay ng umano'y pagmumura at pagbabanta ng Vice Presidente na papatayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ilang miyembro ng pamilya nito kung sakaling magtagumpay ang sinasabi nitong planong pagpatay rin sa kanya. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Mighty Manong, late ka na. Reviewin mo na lang to. Tinapik ko yung idol mo. Si Mighty Manong nga, dating idol yun. Nung kalaunan na himasmasan, natauhan, ayun, naging best friend niya na yun. Putik na si Mang Musin, grabe, no? Eto na mga kababayan. Eto kasi yan. Etong si Sara sa pagmumura, si Digong sa pagmumura, nagsampa ng reklamo itong si Larry Gadon. Saan? Sa Supreme Court. Hanggang ngayon mga kababayan, yung isang kaso pa nga ni Sara, dekada na, hindi pa rin naaprubahan o nako. Di ba? Tawa ng tawa si Mighty Mano. Mga kababayan, hindi pa rin, nabibigyan ng aksyon yung mga reklamo laban dito kay Sara Duterte. Ilang dekada na nakakaraan, mga kababayan. Ngayon, nung siya, si Gadon, hindi naman kaila sa inyo, na-disbar dahil sa pagmumura niya. Bakit ngayon mga kababayan ang tanong niya? Bakit itong mag-ama na to, nagmumura rin ng nagmumura? Bakit hindi nadidisbar? Dahil parehas naman silang abogado. Diba? Samantalang siya, mga kababayan, ura-urada, disbar agad Hindi na, mga kababayan, eto yan. Meron kayong hindi nalalaman. Malamang eto nabanggit ko na. Pero yung iba baka hindi pa alam na ang mga nandiang mga hurado ay appointee ni Digunyo. Appointee ni Digunyo. Yung dalawa dyan, appointee naman nung nasirang na mayapang si Tenoy. Walang appointee si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Kita nyo? So alam nyo na. Eto tuloy natin. Ayon kay Gadon, hanggang ngayon ay hindi pa rin inaaksyonan ng mataas na hukuman ang mga disbarment case laban kay Sara, kabilang ang isang petisyong mahigit isang dekada nang nakabinbin. Kita nyo, mahigit isang dekada ng petisyon palang nakabinbin yan. Tuloy. Dagdag pa ni Gadon, wala pa umanong notice o anumang aksyon mula sa Korte Suprema kaugnay na reklamo niyang isinampa noong pang Nobyembre. Oo nga. Posible rin umanong hindi ito kumilos dahil karamihan sa mga maestrado nito ay mga appointees ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Paano naman kikilos yan? Larry Gadon, ikaw, pasok ka. Or walang action ng Supreme Court doon sa disbarment complaint I filed against VP Sara. I expected it because the Supreme Court is anti-Marcos. Naku, anti-Marcos palang Supreme Court. Anti-Marcos.
Oh, ano pang inaantay ng mga hinayupak na nag-aakusa ng kaso kay Pangulong Bongbong? Ayan naman pala kakampi nyo Supreme Court. Oh, sampahan nyo na road. Tuloy, bakit? And walang action talaga silang gagawin dyan. And pero sa akin, dahil Marcos loyalist ako, ang bilis-bilis nilang mag-decide. Yan ang problema. Lagot tayo niyan. Lagot tayo niyan, mga Marcos loyalist. Pag Marcos loyalist ang nasaktan sa Supreme Court, yari tayo, mga kababayan. Tuloy. And even for a much lesser offense, dinisbar nila ako na mabilis. Oh. Dahil kasi Marcos loyalist ako. Ang Ako, yan na nga ba sinasabi ko, namimili sila. Akala ko ba itiniringan ng mga mata para manimbang, walang kikilingan. Pero bakit ganito nangyayari? Supreme Court. Ha? Supreme Court! Ay, baka naman! Ay, hindi porke kayo appointee ni Digong. Kayo ay papanig at kikiling na. Ha? Kikiling na kay Digong. Huwag ganon. Supreme Court kasi ano yan political din. So, ngayon may disbarment case kay Sara, may disbarment case kay former President Duterte. Hindi kikilos ang Supreme Court kasi most of them are appointees of former President Rodrigo Roa Duterte. Yun naman pala. Paano nga namang kikilos yan? Diba? Wala yan. Separation of power naman. Nako, wala. Ewan ko ba kung bakit nauso-uso yung mga ganyang kilingan. Iling dito, iling doon. Ang tinapa. Ha? Mukhang mali na to. Dapat siguro palitan na ni Pangulong Bongbong ang lahat ng mga nandyan sa Supreme Court. No? Gumawa na rin ng EO, Executive Order number 69. Para nang sa ganon, pagbalik na rin mo man, 69 pa rin yan. Tignan. Dapat kasi ganun eh. Ngayon, paano na to? Ay, wala na. Lari ka dun. Hindi na madidisbar yung dalawa. Pero kailangan siguro, kailangan siguro gadon konting ingay pa. Kapag hindi ka nag-ingay, naku! Hindi mapapalitan yung mga yan. Hindi magigising, hindi matatakuhan. Diba? Kaya ganyan. Dalawa lang ang hindi niya appointees dyan. Appointees ni Noynoy, si Marivic Leonen at saka si Kagiwa. No? Naku, yung pala. Yung Leonen at Kagiwa, parehas ding anti-Marcos yan. Visit! So lahat, mga kababayan, na nasa Supreme Court, wala, anti-Marcos lahat yan. Diba? Kaya nga, naku, yung mga DDS, sampahan nyo na ng kaso si Pangulong Bongbong Marcos. Habang ang mga hurado sa Supreme Court ay mga kapanig daw, di umano, ni Duterte. Ayon mismo kay Larry Gadon. Diba? Pinatalaga. Bahala na kayo dyan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.